Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea, and I would like to say hello na rin sa mga listeners and viewers ng Dear MOR. My name is Carissa. I'm in my late 20s at isang, I would like to say, masipag, matalino, at maaasahang ahente ng kondo, pabahay, at minsan kotse na rin on the side. Nakatira kami ng family ko sa Tanay Rizal, pero madalas akong nakikitulog sa bahay ng pinsan ko sa May Pasig. Gawa na rin ng paiba-iba ang location ng trabaho ko. Although later on, naka-assign na ako sa Metro Manila area. At madalas, kailangan kong pumasok sa main office namin. At alam niyo ba, Popoy at Bea, favorite ko ang main office namin. Nasa isang floor kami ng isang mid-rise building at palagi akong super excited na pumunta sa office. Kahit minsan, wala naman akong kailangang gawin. Kasi naman, nandun ang pangatlong lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Pangatlo, pero siya ang masasabi kong pinaka-matindi. Itago na lang natin siya sa pangalan na Julian. Taga-accounting department si Julian, pero yung office area namin ay magkalapit lang. Kaya palagi ko siyang nakikita every time nasa office ako. Actually, kahit wala nga akong gagawin sa office, talagang dumadaan ako. Makita ko lang siya. Mas matangkad sa akin si Julian. Moreno, bilogin ang mata, medyo long hair ang peg, pero always malinis at mabango. Pero bukod sa pisikal, ibang klase rin kasi ang ugali ng lalaking to. Mabait na medyo pilyo, magaling makapag-usap, confidence sa sarili, palakaibigan, at talagang totoong tao. Kaya nga, naging fan niya ako since the first time I met him. At medyo matagal na yun, Popoy at Bea. But I still can't forget yung moment na na-realize kong hindi lang crush ang meron ako kay Julian. I can't forget the time I actually fell for him. Grabe match si boss, no, Rambo? May na-close lang tayong isang deal, party-party na kaagad yung celebration. Akala ko kakain lang pero may kasama palang inuman. Hello? Anong oras na tayo nag-start? 5 p.m. Kalain mo yun? 5 p.m. pa lang nag-iinuman na buong office. Oo nga eh. Ang balita ko kasi part owner si boss ng bar na to. Legit? Legit. Yaman ni boss, no? Oo naman. Alam mo, Carissa, matagal ko nang alam na big time yan si boss. Ako palagi nagdadala ng document sa kanya sa bahay niya eh. At palasyo yung bahay ni Bossing. Kaya pasalamat na lang tayo na nakalibre tayo ng inuman. Sabagay, kaya lang parang nasa limit na yata ako, Rambo. Parang konting kembot na lang yata masusuka na ako eh. O tama na. Itigil mo na yung pag-inom. Pahinga ka na, medyo late na rin eh. Actually, no? Anong oras na ba? Teka, check ko. Almost 12 midnight na rin pala. My God! Pumasok tayo rito, may araw pa. Tapos ngayon, malapit na magbukas. Alam mo, tingin ko dapat umuwi ka na. Nag-uwian na rin kasi yung iba eh. Nakalimutan yata ni boss na Thursday ngayon at may pasok pa tayo bukas. Oo nga pala. May mga naiwang trabaho pa pala ako. See? Ako nga rin eh. Kaya kung uuwi ka na, uuwi na rin ako. Tama. Uuwi na ako. Uy. Dahan-dahan. Halika na, alalayan na kita. Ang dami mo kasing nainom eh. Liga, kapit ka sa akin. Thank you. Bale, Rambo, baka pwedeng pakitawag na lang din ako ng taxi. O kaya, book mo na lang ako ng car service.
Alam mo, mabuti pa. Sa akin ka na sumabay. Buti na lang kasi at dinala ko yung sasakyan ko. Alam ko na eh. May malalasing at kailangan ng service eh. Hindi ka na. Ako na bahala sa'yo. Okay. Dahan-dahan. Kapit lang. Saan ka nga ulit nakatira? Saan nga ulit? Sa Caloocan. Naku, Caloocan ka pa pala. Pasay to Caloocan pa pala biyahe natin. Alam mo, Carissa, I suggest mag-overnight ka na lang muna somewhere near. Kasi sobrang traffic eh. Aabutin tayo ng 2 o 3 oras niyan. Baka hindi tayo makapasok bukas. Overnight? Somewhere near, hotel? Shala ha? Well, kung ayaw mo ng hotel, hindi naman sa pag-aano ha. You can stay at my place, nasa Makati lang. 30 minutes drive from here. I'll make sure na makakapagpahinga ka at makakapasok tayo on time bukas. Sa inyo? Bakit sa inyo? Kinades na lang kaya? Wala na si Des. Alam ko umuwi na. Tawagan ko na lang. Baka tulog na yun. Stay with me. You'll be safe. Akong bahala. I'll take care of you. Nakakahiya naman. No. Walang ganon. We're office mates and we're friends. Diba? Hindi, sige. A-absent na lang ako. Naku, magagalit si boss kapag di mo natapos yung workload mo for this week. Baka di na maulit yung ganitong celebration. Hindi, kaya ko naman. Halika na. Ayan lang sasakyan ko. Pero Rambo kasi. Ako bahala sa'yo, promise. Halika na. Uy, Rambo. Ano yun, ha? Hindi, ihahatid ko lang si Carissa. Ihatid? Oo. Carissa. Ako na maghahatid sa'yo. Ihatid kita sa ladies restroom. Andun si Des at Miles. Mag-overnight ka sa kanila. Ha? Oh, Rambo. Akala ko umuwi na si Nades. Nandyan pa ba? Akala ko kasi wala na eh. Di ko kasi nakikita, nasa restroom lang pala. Hindi ka na, Carissa. Sakto ka, lalabas lang ni Des ng restroom. Aalalayan kita papunta sa kanila. Oh, okay. Sorry Rambo ha. Doon na lang ako kina Des ha. Sige. Uwi na rin ako. Bye. Sira ulo yun eh. Hindi, wala. Tara. Okay. Aray. Oh, ano? Okay ka lang? Des naman. Mukha ba akong okay, ha? Gaga ka kasi. Celebration ng peg natin kagabi, ginawa mong wasakan. First time makatikim ng alak. First time in a very long time. Nga pala, salamat sa panty, ha? Sa convenience store galing yun, huwag ka mag-alala. Ganun ba? Siyempre! Alam nga namang pahiram ko sa'yo mga panty ko. Di bacon sa'yo yun pag sinuot mo. Salamat din pala sa damit. Balik ko na lang sa Monday. Kerry, no problem. Carissa! Lah, si Rambo ba yung maingay? Carissa! Oh, bakit? Asa na? Ang alin? Asa na yung job summary na hinihingi ni boss? Ha? Job summary? Bakit? Nakalimutan? Di nagawa? Porke naglasing kagabi? Oh, ba't nagagalit ka? Lahat naman tayo naginom kagabi. Hindi, iba yung babae na yan. Walwal ang ginawa, di na nahiya. Excuse me? Parang patay gutom sa alak. Nilaklak lahat eh. Bangag na bangag, nagwawala pa. Hoy, hindi ako nagwala ha? Oo nga, parang wala namang ganun. Tapos ngayon, hirap na hirap tapusin yung trabaho. Lahat tayo nadidelay. Anong klase yan? Rambo, ano bang problema mo ha? Gusto mo sumbong kita sa HR? Sabihin kong napaka-unprofessional mo? Wala nang respeto sa sarili, wala pang respeto sa trabaho.
What the hell? Well, mukhang masarap din isumbong sa HR yung walang respeto sa katrabaho. Lalo na sa babae. Yung magte-take advantage office mate porke lasing. Yung pipilitin isakay sa kotse at iuwi sa bahay niya. Oh my God. Pinagsasasabi mo dyan. Hoy, hindi ganun yung nangyari. Talaga? I-deny mo pa? Tanungin mo lahat ng office mate natin. Kahit sa kabilang department pa, maniniwalang ginawa mo yon. Alam mo bakit? Kasi nagawa mo na dati. Imbento ka rin, Julian no? Hindi natin sure kung nag-iimbento lang ako. Gusto mo try confirm? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hoy, Carissa. Trabaho mo, tapusin mo Oo nga, Carissa. Tapusin mo na yung trabaho mo. Or else baka isumbong ka niyan sa HR. Sira-siraan ka doon. Nako. Mapipilitan din tuloy akong isumbong siya sa kabastusan niya. Buisit. Magsama-sama kayo dyan. Wow, sabay walk out? Anong problema nun? Tsaka my God, totoo ba, Carissa? Tinry ka niyang iuwi sa kanila? Carissa, sabihan mo ko pag ginulo ka ng Rambo na yun Akong bahala. Seryoso yun. Okay. Kasi mahirap na May saltik yan lalaking yan. Ang dami naming naririnig na balita tungkol sa pagiging manyak niyan. Di ko nga alam kung bakit di siya natatanggal dito Ikaw, Carissa, magsabi ka lang. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong sa akin. Popoy at Bea, yun ang kauna-unahang malapit na encounter namin ni Julian. Nung prinotektahan niya ako laban sa manyak naming office mate. Before that kasi, isa lamang akong office mate, colleague. Kaya ina-admire ko lang siya mula sa malayo. Pero pagkatapos nun ay madalas na kaming mag-usap. At palagi niya akong kinakamusta, lalo na after nung incident kay Rambo. It kind of felt low-key pinoprotektahan niya ako. Siyempre ako naman, kilig na kilig. Pero siyempre hindi ko pinapahalata. Buti na lang talaga at eventually nag-resign din si Rambo. Nag-resign daw pero hula namin natanggal na siya para na rin sa ikatatahimik ng lahat sa office. At dahil nga sa pangyayaring yun, Popoy at Bea, sinabi ko sa sarili ko na si Julian na nga. Si Julian na ang lalaking karapat dapat kong pag-alayan ng buong puso, isip, at kahit kaluluwa pa. He's a gentleman and a protector, hindi lang sa close friends niya, kundi sa halos lahat ng tao sa office. Everybody loves him. At naniniwala akong hindi lang ako ang nakakaramdam ng matinding admiration sa kanya. Kasi naman, he deserves to be loved. He deserves all my love. He's a good man. Kaya alam ko, magiging mabuti rin siyang partner. Asa na kaya si Julian? Ang tagal naman niyang bumalik sa table niya. Saan kaya nagpunta yun? Ay. I-chat ko kaya? Hoy, ginagawa mo? Haba-haba ng leeg mo dyan Nakita mo ba si Julian? Julian? Parang, Saan? parang nakasalubong ko siya kanina sa hallway dun sa may elevator. Saan daw siya pupunta? Aba malay ko, nagtunguhan lang kami. Ay, i-chat ko na nga lang. Bakit mo ba hinahanap? May kailangan ka. Tawagan mo kaya? Tawagan? Oo, tawagan. Bakit? Masama? Ano bang meron? Wala. Lo. Wala nga. Sinasabi mo wala, pero yung mukha mo naghuhumiyaw na meron. So ano nga? Wala nga. Girl! Des naman Alam mo ikaw, unti-unti ka nang nabubuko. Yung totoo, halika nga rito. Lapit ka dito. Baka mamaya may makarinig sa atin Ano ba yun? Umamin ka nga. Magjowa na kayo, no? Hala? For real? Bruha, syempre hindi, no? No. Di nga! Oo nga. Hindi pa. Wish ko lang. I mean, sana. Ha? Teka, ano ba nangyayari, ha?
Ay, Ano nga? Pa-showbiz ha? Kairita? eto na. Lapit ka. Oh, 'Di ba, aware ka naman na may gusto ko kay Julian? oo naman. Aware naman na ata ang buong mundo. Sira? O tapos, anong bago dun? Bala ko kasi, alam mo na. Ano? Alam mo na. Gaga, ano nga? To naman, bala ko nang magtapat na, mag-confess. Seryoso? Oo. We, Ba't ganyan yung itsura mo? wala lang. I mean, bakit ka magko-confess? It's like, parang gusto mo siyang tanungin kung pwede kayo mag-date. Well, something like that. Ah, Bakit? hindi. Wala naman. Parang ano lang, I'm happy but I'm also scared for you. Happy ako kasi nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Pero scared kasi yung, paano ba? Scared kasi hindi ko rin sure kung saan papunta yung balak mo. Kasi naman tong si Julian ang hirap pasahin na sa person. Actually, no? Sure ka na ba sa gagawin mo? Oo naman. Sure na sure. Ilang buwan ko nang pinag-isipan to eh. So, it's now or never. Bakit today out of all days? Maglo-long weekend na kasi. So, ilang araw ko siyang hindi makikita. Para alam mo yun, may time siya to think or something. Or baka malay mo, pwede na kaming mag-out of town together sa weekend. Ganun. My God, kang bata ka. Mabuti pa, huwag mo na lang hanapin si Julian. Magantay ka na lang mamayang kapag out na. Bakit? Pwede namang now na. Huwag pa dalos-dalos. Paano kung olats? Di buong araw kang tulalay dyan sa table mo. Tingin mo, Olats? Like I said, di natin sure. Pero para safe, mamayang uwian na lang. Okay? Ay, fine. Try ko magantay ng mga 6 hours pa. Pero wish me luck ha. First time kong gagawin to. First time pero sana hindi ako matroma. Oh, ingat kayo ha. Ingat. Julian? Yes? Busy ka? Busy? Uwi na, wala akong balak mag-OT. Tara. Kain tayo. Wala kasi si Mama sa bahay eh. So, kanya-kanya kaming kain ni Papa at saka nung kapatid ko. Bet ko kasing magpasta. Hindi naman mahilig si na Papa sa pasta, so baka bet mo lang. Pero if hindi, okay lang naman. Coffee na lang? Ayoko pa kasing umuwi eh. Kaso, sina Des naman, bet na bet nang umuwi, so wala tuloy akong... Oh, Karisa. Go tayo dyan. Ba't ka tumatawa? Wala. Wala, alam mo, halika na. Matatraffic tayo niyan eh. Saan mo ba gusto? Okay. Teka ha, kunin ko lang yung bag ko. Wait lang. Ay, grabe. Hindi ko natama diretso katawan ko sa busog. Ako nga rin eh. Anong ikaw rin? Hindi mo nga naubos yung pagkain mo eh. Daming natira oh, sayang. Ewan ko ba? Parang ang bilis ko ngang nabusog. Pero gutom naman ako nung dumating tayo. Bakit? Okay ka lang ba? May sakit ka ba? Wala naman. Hindi ko nga rin alam eh.
So, magbubuk na ba tayo dito? O gusto mo mag-train na lang tayo para medyo bumaba yung kinain natin? Lakad tayo papuntang station. Ay, oo. Sige. Good idea yan. Good idea. Tara. Tara. Julian? Ano yun? Tingnan mo to, tatawagin ako tapos... Julian, I like you. I like you too, Carissa. Hindi. I like you as in... I like you. I like you. Oh. Yes. Wow. Aha. Hindi nga. Oo nga. Seryoso ka ba dyan? Oo naman. Uy, baka pinaprank mo lang ako ah. Seryoso ako, Julian. Hindi ako nagbibiro about sa damdamin ng tao. Wow. Kailan pa? Matagal na. Pero ngayon lang ako nakaipon ng lakas ng loob magsabi. Ay, grabe. Sorry ah. Nagulat ako eh. I know. Medyo hindi ko pa ma-absorb fully pero thank you. Thank you for appreciating me, I guess. Wow. So, ngayon na alam mo na, hindi sa pinapressure kita ha, pero baka lang pwede kitang mayayang kumain sa labas bukas and sa susunod din na bukas. Baka lang naman, pero no pressure syempre. Alam mo, sa totoo lang, alam mo naman na sasamahan kitang kumain kahit ilang beses pa yan. Basta kain ng oras. Alam ko. Pero Carissa, pwede kitang samahan as a friend. Nothing more. Ha? Well, I'm flattered, sobra, na ang isang tulad mo na maganda, matalino, would like someone like me. At na-appreciate ko yun, maniwala ka. Kaya lang kasi, ayokong mag-promise sa'yo ng kahit ano. Ayokong ma-mislead ka. Lalo na't I'm in love with someone else. You're ano? You're in love with someone else? May girlfriend ka? Hindi ko siya girlfriend. I mean, hindi pa. Parang ikaw ngayon. Ganyan. Ang pinagkaiba natin, nagkaroon ka ng lakas ng loob na umamin. Ako, I'm getting there pa lang. Hopefully soon. So you like someone else? Okay lang ba kung hindi ako magsasorry sa'yo? Kasi kapag nagsorry ako, it's like saying what you did is a mistake. Huwag mo sanang isiping mali itong ginawa mong pag-amin sa akin ah. Gaya ng sinabi ko, I appreciate your admiration at hindi ko makakalimutan to. So, rejected ako. No, hindi ka rejected. Rejected ako, Julian. Huwag mo nang pag-aanin. Rejected ako. Well, depende kung paano mo titingnan. Sabihin na lang natin na I would totally date you kung hindi lang may nauna sa'yo. Well, if I'm not in love with someone else, you're a very good catch. Naintindihan mo ba? Okay. Julian, feeling ko wag na muna tayo magsabay pa uwi. Carissa. Mauna na ako sa'yo. Ihatid na kita. Gabi na oh. Okay lang.
Medyo awkward kasi after ng pinag-usapan natin tapos magsasabay pa tayo pa uwi. Hindi na rin ako makakapagsalita eh. So let me be muna, ha? Una na ako. Doon na ako sa kabila dadaan. Carissa, Huwag kang mag-alala, Julian. Hindi ako galit. More like gulat actually. Nagulat lang. Well, ine-expect ko naman na pwede kang mag-no. Pero hindi ko lang in-expect na mag-no ka. Kasi may mahal kang iba. Popoy at Bea, what was supposed to be a life-changing moment of my life became the most embarrassing moment ever. Hiyang-hiya ako sa nangyari sa akin. Buti hindi ako naiyak habang nasa biyahe. Pero grabe ang buhos ng luha ko nung nasa bahay na ako. Nasa loob ng kwarto at nakatalokbong. Buong gabi akong umiyak from the rejection, the embarrassment, at confusion if I did the right thing of confessing or not. At syempre, iniyak ko rin yung sakit. Yung sakit dahil hindi ako gusto ni Julian, bagkus may gusto siyang iba. Kinwento ko sa mga best friends ko at kay Des yung nangyari, Popoy at Bea. Nagulat silang lahat. Well, para kay Des. Nagsorry sa akin si Des at sinabi niya na may idea siya na merong type si Julian pero hindi kasi siya sure kaya hindi siya nagsalita sa akin. Mas okay daw na malaman ko na lang on my own kesa naman sa chumika siya tapos fake news pala. Gets ko naman siya in fairness. At noong mga sumunod na araw, Popoy at Bea, medyo awkward kami ni Julian. Well, ako lang naman. Julian tried to stay friendly and the usual. Ako lang yung biglang nahiya at biglang nailang kay Julian. Hanggang sa eventually, Popoy at Bea, nakilala ko rin kung sino ang mahiwagang babaeng iniibig ni Julian. Ang babaeng hindi ko napapansin na nag-e-exist pala, not until nalaman kong may gusto sa kanya si Julian. Itago na lang natin siya sa pangalang Sarah. Sarah is a plain-looking woman na hindi pansinin, tahimik lang siya, mahiyain at parang walang personality. Syempre subjective tong chika ko pero yun talaga ang impression ko sa kanya during that time. Hindi nga ako na-threaten eh. I mean, hindi ako nakaramdam ng insecurities pagdating sa itsura. Pero nung nalaman ko ngang she exists, doon ko na napansin na close din pala sila ni Julian. Madalas ko silang nakikitang nag-uusap. Sabay din kumain. Basta marami na akong napapansin. Siguro dati kasi wala akong ibang nakikita kundi yung possibility na maging boyfriend ko si Julian. Kaya hindi ko napansin na may tinitignan din palang ibang babae ang lalaking minamahal ko. O ano? Wala ka bang labas ngayon? Showroom, viewing? Wala. Eh ba't nandito ka sa office? Wala ka naman palang ganap today. Hindi ba pwedeng may ibang paperworks na tinatapos? Kahit day off mo naman dapat today. Nagpa-swap nga ako. Okay, fine. Bahala ka. Uy, si Julian ba yun? Si Julian yung naglalakad na yun, di ba? Sabi na eh. Oo, papunta ng pantry. Gusto mo ng kape? Oo na lang, kahit acidic naman talaga ako. Sige, Carissa, kora ka na sa pantry. Timpla mo ako ng kape. Okay. Noted. Diyos me.
Nako, sana may kape pa sa pantry. Nagke-crave pa naman si Des ng kape. Uy! Hey, Julian! Uy, Carissa. Akala ko day off mo today. Hindi kasi nagpapalit ako. May may kailangang tapusin. Nagpunta ako rito sa pantry kasi gusto ko ng kape at saka si Des nagpapatimpla. Julian? Kumusta ka? I'm okay naman. Yeah. Okay naman? Bakit parang hindi naman? Parang stress ka yata. May problema ba? Hindi, wala to. Wala naman. So magpipilitan tayo rito bago ako magsalita. Ano ngang nangyari? May problema ka ba sa accounts mo, ha? Napagalitan ka? Chika mo lang. Palagi naman tayong nagchichikahan about dun sa mga problema natin dati, di ba? Bago ko umamin. Basta madalas tayo magkwentuhan. Nabawasan na lang gawa ng ng schedule. So, ano ngang problema mo? Kasi halata naman sa mukha mong meron. Ganito pala yung naramdaman mo dati, no? Ganito pala yung feeling kapag... Teka, anong naramdaman ko dati? Hindi, ganito pala yung feeling kapag hindi ka gusto ng taong gusto mo. Ha? Yep. Teka, wait. Hindi ko gets, ha? So, nag-confess ka na dun kay Sarah? Nanligaw ka na? Ano? Busted ka? Yun nga eh. Oh, ano? Last night, hinatid ko siya sa kanila. Galing lang dito sa office. Okay. Tapos yun, I confessed. Naganda pa ako ng speech ko. Nag-practice pa ako. And then, sabi niya, she can't love me daw. Ha? Kilala mo naman si Sarah, di ba? She's young, innocent, and naive. Never pa siyang nagka-boyfriend. I mean, naiintindihan ko kung hindi pa siya ready pero wala siyang explanation na binigay eh. Sabi lang niya, she can't. Tapos pumasok na siya sa bahay. Hindi man lang ako nakareact eh. Sinaraduhan na lang niya ako ng pinto. Tapos ngayon umiiwas siya sa akin and... Oo. Umiiyak ka ba? I don't know what happened, Carissa. Kahapon ng umaga lang, sabay kaming nagbe-breakfast tapos ngayon hindi niya magawang makatingin sa direction ko. May mali ba ako? Anong ibig sabihin nun? Ayaw niya sa akin? Ha? I tried talking to her pero hindi niya sinasagot ang message ko. Hindi rin ako makalapit sa kanya. Iwas na iwas siya as if may nakakadiri akong sakit. Ang bilis niya magbago. Isang pitik lang parang hindi na niya ako kilala. Ewan ko, Carissa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam eh. I can't lose her, Carissa. Sa akin mo talaga sinabi yan? Sa mukha ko talaga? I'm sorry. Sorry, Carissa. Hindi ko sinasadya. I was just so frustrated. I was hurt. I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang mabuo sa'yo lahat. I just really need someone to listen. I'm sorry. Sorry talaga. Relax. I'm good. I understand. Gets na gets ko yung frustration mo. Believe me. Gets na gets ko. I'm so sorry, please. Please, huwag kang maya ko. I'm sorry. Tanga ko. Hindi ako nag-iisip. Carissa, I'm really sorry.
Well, at least we have something in common, di ba? Look, hindi ko talaga sinasadya. Alam ko kahit sabihin kong kalimutan mo na yung mga sinabi ko, hindi mo rin magagawa eh. I'm really sorry. It's my fault. Hindi ko gustong payakin ka. I'm sorry. Sorry talaga. Gaya nga ng sabi ko, at least we have something in common. At least alam mo na how I felt back then and how I'm feeling now. Pero mas lamang pa rin ako. Kasi ikaw, rejected ka lang. Ako, nireject na. Nalaman ko pang may mahal kang iba. Kaya, relax ka lang. Maswerte ka pa rin. Alam mong wala kang kakompetensya. Pwede ka pang mag-try ulit kay Sarah. Hindi tulad ko. Wala nang pag-asa. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Popoy at Bea, nagpunta ako sa pantry para magpapansin at magmaganda kay Julian. Hindi ko naman ina-expect na magiging shoulder to cry on niya ako. Nung una, syempre, na-bad trip ako. Bakit ko namang gugustuhin marinig yung love story ni Julian sa ibang babae? Syempre, selos na selos ako. Pero later on naman, na-realize ko rin na, teka, bakit ako mababad trip isang pribilehiyo yung nangyari. It was such a privilege to be there for Julian. To see his raw emotions, to see him cry, to see him as a man in love. Yun nga lang, imbes na ma-turn off ako sa mga nangyari o mabawasan man lang yung pagkagusto ko kay Julian, lalo pa atang nadagdagan, Popoy at Bea. Nadagdagan pa yung admiration ko and love for him. Lalo akong nahulog. Sad part lang, sana ako yun. Sana ako na lang yung babaeng iniiyakan niya. Although kung ako man ang nasa lugar ni Sarah, abay never iiyak sa akin si Julian. Kung umiyak man siya, tears of joy lang. Sayang. Kung ako na lang sana yun. Kung sa akin na lang sana na in love si Julian. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Arte mo. Popoy at Bea, simula nung nag-open up sa akin si Julian, unti-unti nang nawala yung hiya ko sa kanya. Nanumbalik yung confidence ko ang makipag-usap sa kanya kung paano kami bago ako nagtapat sa kanya. Kaya unti-unti rin nanumbalik sa normal yung friendship and interaction namin. Kasi naman, lahat ng negative feelings ko ay may bago ng outlet. At yon ay si Sarah. Alam niyo yung feeling na galit ka sa taong nanakit sa mahal mo? Ganon na ganon ako after kong makitang umiyak si Julian. Kasi Popoy at Bea, as a woman, alam ko na yung Sarah na yon, type din si Julian. Bukod sa woman's instinct, kita rin sa body language ni Sarah. Nagtapat lang naman sa kanya yung pinakagwapo, pinakamatino, pinakamabait, pinakamabuting tao sa balat ng lupa. Tapos, aayawan lang niya. Yung palay nang lumalapit sa manok, tapos yung manok nagtatatakbo pa. My God. Di sana, hindi na siya nag-feeling close kay Julian in the first place. Kasi isa yon sa pinakaaya ko talaga, Popoy at Bea. Yung mga nag-iinarte, yung mga hindi ma-figure out kung ano ang gusto sa buhay. Or kung alam man nila, hindi nilang magawang ilaban at panindigan.
Carissa, Mm. dapat naghahanda ka na para umalis. May mamandohan kayong showroom, diba? Anong oras na ba? Hala, 1 p.m. na pala? Sige, mag-ayos na ako ng gamit. Nga pala, may sasama sa showroom magdo-document. Really? Oh, sige. Tanungin mo ako sino. Ha? Tanungin mo ako sino. Oh, sino? Si Sarah. Girl, kahit ako na shooketh din. At bakit siya? Sa dinami-dami ng pwedeng isama, siya pa? I know. Kaso, syempre, wala namang kamalay-malay yung HR sa mga issues dito sa office, diba? Assign lang sila ng assign. Kaya, tiisin mo na lang ha. For the work, ganun. Ay, ewan, bahala na nga. Didiretso na ako sa service. Teka, paano si Sarah? Bahala siya. Alam naman siguro niya yung call time, di ba? Malaki na siya, no? Kaya na niyang bumaba ng service mag-isa. Alam nga namang mag-effort pa akong tawagin siya. Hindi naman siya importante sa trabahong gagawin ko. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Uy, umayos ka ha. Huwag mo susungit-sungitin si Sarah. Good luck, girl. Good luck sa kanya. Ma'am, alis na po ba tayo? Kuya, wait lang ha. May sasakay pang isa. Ewan ko lang kung nasa na siya. Sige po. Paantay na lang po sandali. Medyo babagal-bagal kasi. Okay po. Pero, ang tanong kuya, may specific schedule ba kayo? I mean, bawal bang maliit yung service? Ay, merong schedule ma'am. May susunod pa po kasi akong location pero hindi naman po stricto. Kasi depende naman po sa traffic. Ganon? Hindi stricto? Sayang naman. Dapat stricto kayo. Iwanan ang maiiwanan. Kung sakali kasi, iwanan na lang natin yung isa pang sasakay. Hello po, pasensya na po. Sorry po, na-late ako. Pinapull out pa po kasi yung camera. Ang daming hinihingi. Pumasok ka na. Dalian mo. Wala nang kuda. Pasok na. Ay, sorry po. Sasakay na po. O kuya, go na. Andito na yung cause of delay. Okay po. I'm really sorry, Miss Carissa po, tama? Yeah. Sarah po pala. Yeah, I know you. Hindi naman buong building yung office natin. By the way, siguro po nagtataka ka bakit ako yung sumama. Hindi naman ako nagtataka. Ganun po ba? Pero chika ko na lang din po Diyos me. Ang totoo, iba yung naka-assign na sumama sa inyo. Kaya lang kasi nag-request ako na ako na lang. Kasi gusto ko po sanang matutunan paano yung ginagawa ng mga real estate agents. Talaga? Bet mong maging ahente? Opo, sana eh. Pwede naman daw akong tumawid, sabi ng HR. Interesting. Oo nga eh. Kaya sana okay lang po na sumama ako. Magdo-document naman po ako syempre, pero I hope you don't mind if obserbahan kita at magtatanong na rin po ako sa inyo every now and then. Well, sige. Pwede kang mag-observe. Pero yung tanong-tanong, I suggest wag na lang ha. Kasi hindi ko rin naman sasagutin. Wala akong balak maging mentor mo or what. Umalis ako ng office to do my job at hindi para maging babysitter mo. No. Hindi niyo po ako kailangan intindihin, Miss Carissa. Bubuntot lang po ako sa inyo. Promise, you don't have to worry about me.
Huwag ka nang mag-alala, wala akong planong alalahanin ka. Pero I suggest mag-observe ka hanggat gusto mo pero wag mo kong iistorbohin. Naiintindihan mo? I'm sorry po. Promise, hindi po ako magiging sagabal. Sarah, I don't know kung slow ka ba o wala ka lang pake. Hindi mo ba napapansin na I'm not comfortable with your plan? Oo nga po eh. Medyo ramdam ko naman po. May nagawa po ba akong mali? First time pa lang naman natin magkakasama di ba? Okay, sige. Lilinawin ko. Naiirita ako kasi pala desisyon ka. Volunteer ka kuno para makapag-observe, pero hindi mo man lang tinatanong yung taong sasamahan mo kung ready bang makipag-mingle sa'yo. Kung prepared ba yung utak, mood at headspace ng taong iistorbohin mo. Ang galing-galing mong magpakabibot to start something na ikaw lang naman yung magbe-benefit. I'm sorry po. Ayan, lesson number 1 na yan ha. Huwag lang yung sarili mo yung isipin mo. Isipin mo rin yung ibang tao kung paano sila maaapektuhan sa mga desisyon mo, sa mga pinaggagawa mo. Ano, naiintindihan mo na ba? Opo. Good. Miss Carissa? Ano na naman? Sorry po pero I just really need to ask. What? May problema po ba tayo? Bakit po parang ayaw nyo sa akin? Meron po ba akong nagawang mali sa inyo? You really wanna know? Opo. Kilala mo ako, di ba? Opo. Kilala in what way? Sa office po. For sure, may nagkwento na sa'yo ng something about me and my friendship with Julian. Pwede ba, Sarah? Huwag mo nang dagdagan yung nakakainis sa'yo. Maang-maangan pa tayo? Alam kong kilala mo ko bilang babaeng may gusto kay Julian, di ba? Sa dami ng marites sa office natin, for sure, yun ang una mong malalaman about me. Tama o mali? Tama. See? Tapos magtataka ka bakit irita ako sa'yo. Dahil po kay Julian? Alam nga namang dahil sa buhok mo. Hindi po ba parang unfair po yun for me? Huh? Nagagalit po kayo sa akin pero hindi ko naman po kasalanan if si Julian... Don't get me wrong, Sarah, ha? Nung una, naiirita ako sa'yo kasi pinanganak ka pa sa mundong to. Pero ngayon, naiirita ako sa'yo kasi ang arte-arte mo. Po? O ano? Maang-maangan ulit? Hindi ko po gets. Girl, palagi kayong magkasama ni Julian. Palagi kayong lumalabas. Hindi ko alam kung oo ka lang ng oo sa yaya niya or pati ikaw nagyayaya na rin. Pero masasabi nating close kayo. At ano? Hindi mo nararamdamang may gusto siya sa'yo? Manhid-manhidan lang ang drama mo. Tapos nung umamin siya sa'yo, kumaripas ka na ng takbo. So ano pala yung pinagsamahan ninyo? Friendzone? Kuya zone? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Miss Carissa, about that... Oh, anong about that? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka rin ba sa kanya o wala? Yung totoo, ha? Hindi po kasi ganun kasimple, Miss Carissa. Ano ka mo? Paano hindi ganun kasimple? Hindi ka sure? Hindi mo alam kung anong nararamdaman mo? Hindi mo alam if gusto mo rin o hindi ang isang tao? Hindi ka lang pala maarte, no? Ang babaw rin pala ng pag-intindi mo. Pang-intindi mo sa sarili mo at sa ibang tao. Miss Carissa naman eh. Oh, ano yan? Iiyak ka na? Hoy, kinakausap lang kita ha. Wala akong ginagawa sa'yo. Mamaya ang sabihin mo ako pang nagpaiyak sa'yo. Miss Carissa, hindi ko po kasi alam anong gagawin ko eh. Diyos me. Ang totoo, I like Julian. Gustong-gusto ko po siya. Pero hindi ko po alam kung tama ba. Ano ka mo? Miss Carissa, ang bait-bait kasi ni Julian. I know.
He's really good looking, matalino, maasahan, gentleman, lahat na po nasa kanya. I know. Kaya, hindi ko alam if karapat dapat ako. I mean, tingnan nyo naman po ako. Kumpara dun sa ibang mga taga-office, kumpara sa inyo. Parang langit at lupa kami ni Julian. Hindi rin po ako ganun katalino, samantalang si Julian, alam halos lahat. Tsaka nahihiya po ako kay Julian. Baka hindi ko ma-meet yung expectations niya. Baka hindi ko kayang mabigay sa kanya yung deserve niya. Nagigets niyo po ba? My God! For the first time in my life, gusto kong manapak ng babae. Miss Carissa naman eh. Seryoso ako, Sarah? Parang konting pagdadahilan mo, mahahambalos na kita. Hindi naman po ako nagdadahilan. Anong tawag mo dyan? Manifesting your insecurities? Hoy, Sarah, sa akin ka pa talaga nag-open up ng ganyan? Ako nga yung nireject ni Julian para sa'yo? Nananadya ka ba? Kunwari, inosente pero ang totoo. Gusto mong ipamukha sa akin yung kinaangat mo kaysa sa akin? Naku, hindi po. Miss Carissa, hindi po ganun. Nakaka-insulto eh. Eto i-real talk na kita. Kung gusto mo si Julian, tigil-tigilan mo na yung pag-iinarte at sabihin mo sa kanya. Kasi, nasasaktan yung tao nang dahil sa mga insecurities mong hindi ko maintindihan. Hindi mo ba naiisip na mahal ka nung tao for who you are? Kung habol lang niya yung maganda, sexy or what, di sana sa akin siya may gusto, di ba? Pero hindi Nagustuhan niya yung tulad mo. Kaso ikaw, hindi mo nakikita yung sincerity ng tao. Nakikita mo lang yung sarili mo. Ngayon, kung hindi mo talaga kayang panindigan yung feelings mo para sa kanya, sabihin mo na kaagad. Diretsuhin mo. Bastidin mo or whatever. Para hindi na umasa yung tao. Para maka-move on na siya. Miss Carissa, yan ang hirap sa inyong mga pinipili Napaka-ungrateful ninyo. Samantalang ang dami-dami dyan sa tabi ang nasasaktan. Gaya ko. Kasi nabaliwala kami. Para sa mga katulad ninyo. Dapat nga, mag-feeling maganda ka Dapat you feel honored. You feel blessed. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, nakita ka ng isang Julian. Nakita ka at patuloy na tumitingin sa'yo. Popoy at Bea, it was the weirdest conversation or confrontation ever. Hindi ko alam kung nag-aaway ba kami o nag-girl talk. Aminin ko, hati ako kay Sarah. I hated her kasi siya yung gusto ni Julian. Pero somehow, lumabas yung the inner ate in me. She really is naive and young. Mas bata siya sa amin ni Julian ng ilang taon, kaya for some reason, pinayuhan ko siya ng something na feeling ko makakabuti talaga para sa kanya. At yon ang bigyan ng pagkakataon si Julian. My God, Popoy at Bea, thinking about it now, para akong sinapian during that time. Halo-halong emosyon. Galit, awa, irita, at simpatya. Pero one thing's for sure, kung ano man ang mga ginawa o sinabi ko, lahat yun ay nakakabuti para kay Julian. And yes, damay na rin si Sarah doon. Ewan ko ba, kahit masama ang loob ko sa babaeng yon, ayaw lumabas yung pagiging masamang tao ko. Chance ko na sana yon to ruin them. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. Popoy at Bea, nung mga sumunod na araw ay nag-feeling close na sa akin si Sarah. Binabati niya ako tuwing nagkakasalubong kami, tapos minsan pa dadaan pa sa table ko para lang mag-hi. Ako naman, dead makuno. As much as possible, hindi ko siya ine-entertain. Ano yun, di ba? Nag-usap lang kami ng isang beses, tapos BFF na agad ang gusto niya. It was just a one-time, big-time talk. It didn't mean na friends na kami.
Yes, sir. Ako pong bahala. I-double check ko na lang and finalize ko na lang po yung terms and conditions, then forward ko po sa inyo. Okay po. Opo. Thank you po, sir. Ingat po. Ay, sa wakas natapos ka rin sa kausap mo. Wala eh. Ang metikuloso ng client. Which is good na rin siguro. Para at least wala akong nakakalimutan. True. Anyway, saan tayo kakain? Lunchtime na oh. Sa cafeteria? Pero parang gusto ko ng mamantika. Sige, tara. Parang gusto ko rin ng sisig eh. Miss Carissa? Yes, Sarah? Pwede ko po ba kayo makausap? About what? Kahit over lunch kung okay lang po. About what? Gusto mo na naman bang sumama sa showroom? Ay, hindi po. I mean, opo gusto ko pong mag-observe pero gusto ko po kayong makausap about something personal. Nako, sige na Carissa, mag-usap na kayo. Pwedeng mamaya na lang, Sarah. Kasi magla-lunch kami ni... Ay, hindi. Go lang. Coffee na lang tayo mamaya. Kayo na lang muna mag-lunch together or something. Lalabas po pala kayo. Sige po. Hindi, girl. Carry lang. Pero... Go na. Mamaya na lang tayo. Chika mo na lang sa akin mamaya. Sige, Sarah. Bye-bye. Later na lang. Thank you po. Pasensya na po No worries, girl. Miss Carissa, sure po kayo ayaw nyo kumain? Okay lang po kayo sa kape? Sarah, wag na nating patagalin, ha? Go straight to the point. Anong pag-uusapan natin? Well, Julian for sure, di ba? O ano? May mga tanong ka ba? Clarifications? May gusto ka bang ihingi ng payo o baka naman nakapag-isip-isip ka na ba? Natauhan ka na sa wakas? Opo. Opo? What do you mean? Opo. Opo, natauhan na po ako. Really? That's good. Buti naman kung ganon. So ano, kakausapin mo na si Julian once and for all? Nagkausap na po kami. Actually, kayo po yung gusto kong unang makaalam na kami na po ni Julian. Really? Wow! That's great! Kailan pa? 3 days ago po. Gusto niya po kasi i-post sa social media. Sabi ko wag muna kasi for sure marami pong magugulat. Tsaka naisip ko po kasi na parang gusto ko kayong kausapin muna. Alam ko po pwedeng wala kayong care pero may part po kasi sa akin yung gusto magsabi muna sa inyo bago malaman ng iba. Kasi kayo po yung isa sa mga dahilan kung bakit Julian and I are finally together. Well, I appreciate that. Thank you. Thank you for the heads up. Hindi kailangan pero I appreciate your kind concern for me. At gusto ko rin po pala magpasalamat, Miss Carissa. Salamat saan? For making me realize so many things. Hindi nyo man po ako literal na sinapak, pero parang ganun po yung feeling. Sa isang beses nating pag-uusap, parang mas nakilala ko po yung sarili ko. At the same time, mas nakilala ko si Julian, mas na-appreciate ko siya. Kaya ito, we finally found something amazing. We finally found something that will bring us genuine happiness. That's good. That's really good. That's amazing. Miss Carissa?
I'm okay. I'm okay. Wala to. Natural reaction lang to. Huwag ka nang ma-shook. Ano ka ba? Miss Carissa, I'm so sorry. Up. Huwag kang magsusorry. Huwag kang magsusorry. Pero, Kasi, if you really feel sorry, magagawa mo bang hiwalayan si Julian? See? So, don't say sorry. Be proud. Miss Carissa, hindi ko naman po ata kayang maging proud na nakasakit ako. Oh, come on, Sarah. Ginawa mo na si Julian. No, I mean... Gets ko, Gaga. Ang ibig kong sabihin, be proud with your decision. Be proud na may paninindigan ka. Be proud that you have Julian. Even if it means na may masasaktan. Kasi, ano na lang mangyayari sa atin, di ba? Kung hindi natin ipaglalaban yung feelings natin. Miss Carissa, wag na po kayo umiyak. Hayaan mo nga ako. Moment ko to eh. Sorry po. Hindi ko na nga nakuha si Julian. Pati ba naman yung iyakan siya, bawal? No. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Eh di manahimik ka dyan. Ay wait, may tao ba? May nakakakita ba sa atin? May tao po pero andun sa kabilang side. Tsaka nakatalikod naman po kayo sa counter. May mga nakapila po. Okay, good. Sabihan mo ako pag may papalapit. Pero dun ka na lang muna tumingin. Huwag mo na muna akong tingnan. Okay po. Titigil din to. Titigil din to mamaya. Titigil din to one day. Ako'y nakatayo sa lilim ng iyong yakap at halik, ngunit nalulunod pa rin at nangangarap na maangkihan man lang ng pag-ibig mo, piniyag ng mga ulap. Paano ba patitilain ang bagyo? Kung gusto mo lang ay ang titigiling ang buwas ng bagyo. Buwas ng bagyo. Popoy at Bea, sa tuwing nakakausap ko talaga si Sarah, nawiwindang ako. Nung sinabi niya sa akin sila na ni Julian, I was hurt, but I was happy. I was hurt for myself, pero I was happy for Julian. But I was really hurt. Pero I'm really happy for Julian. May part din kasi sa akin nagsisisi. Bakit ko pinush si Sarah? May part naman na natutuwa kasi parang ang bait-bait ko sa part na yon. May part sa akin na nagagalit kay Sarah. May part ang na-relieve kasi finally, marirealize na niya how great of a catch si Julian. May part sa akin nangihinayang. Maybe I should have fought for Julian. Pero meron ding buti na lang. Buti na lang na nahimik ako. Kasi wala talaga akong kalaban-laban. Popoy at Bea, I probably cried for about 15 or 20 minutes bago ko napatahan ang sarili ko. And yes, I cried in front of Sarah. Kasi for some reason, wala akong hiya kapag kaharap ko siya. I'm comfortable to be myself in front of her. Siguro dahil alam kong parehas kami ng posisyon, we are both in love with Julian, kaya somehow I saw myself in her. Pinagkaiba lang, hindi ako maarte gaya niya. Ako, readyng sumugal for Julian. Kinabukasan, nag-post na sila ng first photo nila as a couple. Daming likes, daming congratulations. At doon ko na nakita ang isang masayang Julian. Yung inspired, mas gumwapo. You can really see the big difference kapag in love ang isang tao. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan na naging 1 hanggang 2 taon
Naka-move on naman ako, Popoy at Bea. Sabi nga nila, madami namang isda sa dagat. Matuto ka lang mamingwit. Meron at meron kang makuhuli. Carissa, anak, gising na. Malilate ka na niyan. Gising na, anak. Anak. Anak, gising na. Pa, gising na ako. Baba ka na, may almusal na. Dalihan mo, malilate ka na. Opo. Anong oras na ba? Mag-aalas 6 na pala. Teka, nasaan na si Des kaya? Sabi niya 5 a.m. nandito na siya eh. Tawagan ko na nga. Hello? Oh, nasan ka na? Akala ko ba maaga ka? Eto na, malapit na. Pero joke lang, mga 15 minutes pa. Ayan na, late ka na naman. Ito nga, kagigising mo lang. Kagigising mo lang, di ba? Ngayon ka lang tumawag eh. Oo nga, kakagising ko lang. Maligo ka na. Go! Para pagdating ko mabilis na tayo. Okay, ingat ka. See you. Bye! Bye! Des, sigurado ka? Yan ang lipstick na gagamitin mo? Yes! Hindi ba parang ang tingkad masyado? Dapat ata yung light-light lang. Yung pang daytime. Chisme, lahat kayo for sure naka-light-light lang. Light na nga lang tong makeup ko. Baka mamaya magbuka pa akong maputla sa picture. Tsaka, bisita lang naman ako. Hindi naman ako entourage like you. Parang ano naman yan eh. Huwag na madami ko da. Malilate na tayo. Lalo ka na. Dapat nga doon ka sa hotel ready eh. Ayokong makisiksik doon. Di ko naman kilala yung ibang kasama sa entourage. Si Sarah lang yung kilala ko pag nagkataon. May picture-picture pa kayo, di ba? Oo. Kaya halika na. Huwag mo nang problemahin yung lipstick ko. Dalhin mo na yung mga dadalhin mo at traffic papuntang Antipolo. Ito naman na. Clutch bag. Extra sandals. Saka pamalit na damit. Yan naman pala eh. Let's go na. Okay. Paalis na kami. Ingat, anak. Des, ingat sa pagdadrive, ha? Opo, Tito. Bye! Room 207. Eto. Naku. Parang ang daming tao sa loob ah. Hi. Miss Carissa! Nako, sorry. Late ako ah. Hindi, okay lang po. Wala pa namang ganap. Pero ang alam ko, magsa-start na tayo ng photoshoot. Ayun, sakto. Wow, ang ganda mo. Partida ha, hindi ka pa naka-wedding gown ha. Asa na yung gown mo? Ayun po, Wow! Ang ganda! Ang simple pero wow! Bagay na bagay sa'yo. It's so you. Thank you, Miss Carissa. Girl, ready ka na? Ready na po. Super ready na. Aww! Congratulations! Congratulations sa inyong dalawa. Thank you, Miss Carissa. I owe it to you. Gaga, hindi no? Nung bandang umpisa, medyo may contribution ako. Pero yung pag-maintain ng relationship, wala akong kinalaman doon. Sa inyong dalawa ni Julian yun. At nako ha,
Wag na wag mong masama-sama sa speech mo yon. Ay, really? Ay bakit? Nasa plano na? Ay tigil-tigilan mo ko ha? Okay. Promise, wala akong babanggitin. Miss Carissa naman eh. Naku, magagalit talaga ako sa'yo. Fine. Ay, tawag na kami. See you later. See you. Thank you, Miss Carissa. Bruha to. Go, inaantay ka na yata ng hairdresser mo. Uy, halika dito. Umupo ka dito sa tabi ko. Pwede ba ako dyan? Oo naman. Ang luwag-luwag eh. Tignan mo nga wala nga akong katabi. Ba't kasi ang layo ng pwesto mo sa iba? Ang daldal nila, katamad tsumika. Nagugutom na ako. Ako nga rin eh. Sana may snack man lang sa labas ng reception. Ay, teka. Ayan na magsusuot na sila ng sising. Teka, kukunan ko lang ng video. Bride and groom, as you dedicate yourselves to one another, we are mindful of the presence of God around us. I, Julian, take you, Sarah, to be my wife, for better or for worse, sickness and health, in plenty and want, to stand together in our times of joy and sorrow, always to be faithful to you. I will love you and honor you all the days of my life. I love you. I, Sarah, take you, Julian, to be my husband, for better or worse, sickness and health, in plenty and want, to stand together in your times of joy and sorrow. I'll always be faithful to you. I will love you and honor you all the days of my life. I love you. Let us bless these rings. Carissa? Oh God, these rings are circles, symbols that Carissa? remind us of the sun and the earth Carissa? and the universe. Ha? Symbols of Girl. holiness, of perfection and peace. Umiiyak ka? That which has no Ha? beginning and no end. Ako? And so in this moment, bring a oo nga, blessing of umiiyak these ka. rings to be symbols of unity, of joining Hindi, of wala to. commitment. Grant Ano the love yan? which bride and Tears groom of have joy for each o other tears of now ano? may always Yung alam mo be na. just this way. Ito tissue. Pasalamat kami, tissue ako. Tears of joy ba yan? Hindi ko rin sure eh. Baka tears of sana ako na lang. Charot! Sorry. Ang babaw ko. Ewan ko ba? Hindi ko rin naman alam kung bakit ako naiiyak eh. My gosh, yung makeup ko. Hoy, umayos ka. Baka makunan ka pa ng video. Bet pa naman ng videographer yung umiiyak. Oh, tissue pa Tumungo ka. Tago mo yun ha. Oo, eto na. Ang tagal kong tinago to eh. Ang tagal-tagal na. Sabi niya. Gusto mong lumabas? Tara, labas tayo. Wala ka namang gagawin, di ba? Simplihan lang natin para di halata. Hindi ka na. Okay. Dito. Banda dito. Ito malapit na exit. Go. Takpan mo lang ng tissue yung mukha mo ha. O ayan. Andito na tayo sa labas. Ano girl? Kaya pa? Ha? Kako, kaya pa ba? Hindi. Kaya to. Ano ba? Parang ano lang eh. Parang ngayon lang nag-sink in yung lahat. Ngayon lang? Hindi ko rin alam eh. Pero, kaya ko to. Hayaan mo lang akong umiyak. Konting iyak lang. Okay na ako.
Konting iyak pa. Konti pa. Popoy at Bea, sino bang niloko ko? Ako? Naka-move on na? Bakit ako naiyak nung sobra nung kasal ni na Julian at Sarah? Well, kahit ako nahihiwagaan din naman. Para kasing may na-trigger sa loob ko nung nagsusuot na sila ng singsing. Parang doon lang nagsinkin lahat ng mga nangyari for the past couple of years. Eventually kasi, I became Sarah and Julian's friend. Naging witness ako sa happy relationship nila. Habang ako naman, nananatiling single hanggang sa kinasal na nga sila. Doon ko na siguro naisip na, oh my God, eto na yon, endgame na. Sila na talaga forever. Siguro may part sa akin ng kampante lang dahil magjowa pa lang naman sila. Pero nung na-realize ko na sa real deal marriage point na sila, doon ko na na-acknowledge na all this time, sinupress ko lang yung feelings ko for Julian. Hindi siya nawala, pinatulog ko lang. Popoy at Bea, right now, aaminin ko, I am still in love with Julian. Pinagkaiba nung una, I'm in love with him kahit may girlfriend na siya. Ngayon, I'm in love with him kahit may asawa na. Ewan ko, hindi ko rin alam kung bakit ayaw mawala ng feelings ko. Iba kasing level ng pagiging lalaki ni Julian. Parang wala pa akong nakikilala na tatapat sa standards niya. Pero wag kayong mag-alala, Popoy at Bea. Gaganito lang naman ako, pero wala naman akong gagawing masama. I am just trying to move on. Although hindi ko sure paano. Umaasa na lang siguro ako sa magic ng paglipas ng panahon. Time heals wounds nga, di ba? Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Shout out sa mga katulad kong naging witness paano naging masaya yung taong mahal nila. Pero, pag-aari na ng iba. Maraming salamat, dear MOR. God bless sa inyong lahat, pati na rin sa mga kamorkada. Lupos na gumagalang, Carissa. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, arte mo. Mga kapamilya, oras na natin. Halos 3:00 na po ng hapon. 2:42. Ayan, sa napakahaba pa, ligoy-ligoy na kwento, mainit ang ulo pero naging magkaibigan pa ang ating letter sender at ang kanya naging karibal at naging friend na rin eventually. Diba? Si Carissa and si Sarah. Si Sarah. Ang arte ng ate mo. Alam mo, na-entertain ako, Bea, doon sa parte na galit siya, pero concerned siya. Oo, para kay Julian. Kasi crush ko yun, tapos ikaw ginaganyan mo lang. Alam mo yung mga ganong eksena, nagagalit ka sa tao kasi hindi mo ba nare-realize yung value niya? Hindi mo ba? Kasi ako gusto ko siya eh. Tapos ikaw ganyan lang, ayaw mong seryosohin pa. Hindi mo ba? Kainis ka, girl. Ganun. Alam mo, madami sa comment section ang naiinis kay Carissa actually. Mababasa ko, yung mga nagsasabi na si Carissa parang masyadong, tawag dito, masyadong morbid, masama ugali, mataray, masuwit, tuplada, na inaaway si Sarah and everything, ganyan-ganyan. Well, aminin naman natin, bitter naman kasi talaga si Ateng. Pero, honestly, ang gusto ko dito kay Carissa, hindi kasi siya, tama, hindi siya maarte. Like,
Yes. prangka siya, sasabihin niya talaga sa'yo anong nararamdaman niya. Mhm. Pero ang gusto ko kasi, kahit ba ang matabilang dila niya, hindi natin maikakaila na hindi naman siya ganun kasamang tao. Hindi siya masamang tao. Yes. Like, Oo. masungit. Madaming ganyan, Popoy, na masungit, Mhm. mataray, pero hindi naman talaga masamang tao. Yung parang Mm. sasabihan na, anong tawag dito, ang sakit magsalita, pero ang totoo, nag-real talk lang naman. At hindi Mhm. naman siya parang naninira sa'yo, hindi ka niya Yes. bring down or what. Sinasabi lang Mm-mm. niya talaga sa'yo anong nangyayari. Yun nga lang, masakit ang katotohanan for you. Sa madaling salita, no, we have to be thankful sa mga taong brutally frank, kung tawagin, 'di ba? Brutally frank. Brutally O yung honest. katulad ni Carissa, pero dapat yung pagiging brutally frank kasi merong responsibility yan, Bea. Yeah. 'Di ba? You can be brutally frank if you talk sense. 'Di ba? Kung sensible yung mga sinasabi mo. 'Di ba? I think you are entitled para sabihin yan para maipamukha sa tao na parang sabi nga niya kanina, ano ka ba, Sarah? Slow ka ba? Hindi mo ba naiintindihan yung mga ganyan? Kumbaga kailangan natin magpasalamat sa mga tao na ganito, ipamumukha sa'yo. Ito talaga yun eh. 'Di ba? Kasi pagka masyado kang soft spoken, masyado kang medyo hindi ka pakikinggan. 'Di ba? Yeah. Whereas kapag merong isang Carissa na nakilala ka na yes, hindi mo magugustuhan lahat ng mga salita, pero dahil sa pinag-isipan niya naman, dahil sa marunong pa rin siya magtahi-tahi ng mga salita, 'di ba, na hindi nakaka-offend. 'Di ba? Strong yung mga statements, strong yung mga words na lumalabas sa bibig niya, pero yun yung kailangan mo. 'Di ba? If only to make you realize that you're missing out on something really special. Oo. At alam mo, feeling ko relatable sa atin yung ugali ni Carissa na you're angry, naiinis ka, naiirita ka sa isang tao, pero hindi mo siya magawang sirain. Hindi mo siya, anong tawag dito, magawang away-awayan to the fullest na ikakapahamak talaga niya. Alam mo yun, lalabas at lalabas pa rin talaga yung inner kabaitan mo. Bea, meron kasing ganyan no? Yung kahit nagalit ka sa kanya, irita ka sa kanya, nagseselos ka sa kanya, pero ang bait niya kasi. Alam mo yun? Yung parang magmumukha talaga akong kontrabida at napakasamang tao kapag ginawang ko ng masama ito. 'Di ba? Kaya I'd rather use my strong words to redirect her yung kanyang tinatahak. Tutulungan ko na nga lang, nakakainis ka eh. Pero tutulungan kita. Alam mo, Slow mo. Siguro, iba ang sitwasyon kapag etong si Sarah, katulad din niya na bruha, na anong tawag dito, medyo matapil din ng dila, palaban din. Siguro iba ang magiging attitude ni Carissa. Siguro factor nga talaga na, naiinis ako sa'yo, nagsiselos ako sa'yo, kaya ang bait niya. Oo nga, nga ng slide. Alam mo, kawawa naman sisiyaw na to kung ipapahamak ko pa. Kaya sige, bibigyan kita ng magandang payo. Yung magagamit mo talaga, yung makakatulong talagang buisit ka. Ibig sabihin, deep in her heart, itong si Carissa, mabait naman talaga siya. Mabait naman talaga siya. Yun lang talaga, may selos, may Pero alam mo, Bea, doon naman sa bandang huli nung story, sabi niya, ang pinagkaiba lang, noon, crush niya, may gusto siya kay Julian nung magjowa na sila. Bago sila naging magjowa ni Sarah, hanggang sa naging magjowa sila, pero ang medyo nakakatakot pa rin hanggang ngayon na hindi raw nawawala. Hindi nawawala yung pagkagusto niya pa rin kay Julian. 'Di ba? Pero do we consider it as yung parang ipagkikibit, balikat lang ba natin? Parang okay lang yan, mahal ko naman siya, nung may jowa siya, wala akong ginawa. Ngayon may asawa siya, mahal ko pa rin siya, ganun pa rin yung feeling ko. But that's where doon mo na idodraw yung line. 'Di ba? Kailangan mas maging malinaw na. Ito naman yung advice ko lang kay Carissa, no. Yes, ganyan lang yan ngayon, mukhang nakalusot naman dati, pero uumpisahan ko na kung ako sa'yo. 'Di ba, na talagang tanggapin mo na hindi na rin healthy, na mahal mo pa rin si Julian just like before. 'Di ba? Komplikado na. You're still in the same workplace.
friends pa rin kayo, okay lang yun, maging friends kayo, maging ano, pero I mean yung attention, yung sinasabi mong mahal ko pa rin siya. Ay, nako, delikado yan. Delikado yan. Yung ganyang feeling. Alam mo, Popoy, I have a friend, although I'm not sure kung kilala mo din, basta I have a friend na ganyan yung sitwasyon kay Carissa. Yeah, something like that. Pero, alam mo ba, I remember ang sinabi niya kung bakit. Kasi somehow, nakakakita siya ng little joy or happiness knowing na in love pa rin siya o mahal pa rin niya yung lalaki. Parang hindi siya makalet go dun sa little joys na nakukuha niya seeing the guy, seeing the man, and knowing na nandyan lang, within reach. Tapos, and yun nga, totoo nga yun, wala nga daw kasing dumadating. Like, wala siyang nakikita na pamalit or something like that. Kaya hindi rin siya maka-move on. Eto pa, Popoy ha. Inamin niya, hindi sila close kagaya nito ni Sarah and Carissa tsaka ni wala na Sarah. naman sa ganung leveling. Pero inamin niya na nakikipagplastikan siya kapag kanan siya. You see, 'di ba? You don't even have to do that. 'Di ba? Hindi mo kailangan gawin 'yon kung sakaling talagang okay, crush ko siya pero hindi ko na siya mahal. 'Di ba? Mag-draw ka na ng you set your boundaries na Carissa bago kasi magiging masakit din yan in the long run para sa iyo, 'di ba? At isa pa sinasabi nga, 'di ba, kailangan mo munang bitiwan ng isang bagay para makakuha ka ng isang bagong pangahawakan. Ganun din sa ating pagtingin. 'Di ba? Kailangan mo nang sige, hayaan mo na, happy na kayo. I'm so happy for you as a friend. Yes, crush pa rin kita, but I just have to let this very strong feeling of mine ng pagmamahal nga sa'yo, I just have to let this go. Diba? Parang, huwag ka na sa kanya tumingin, sa iba na ang focus. Diba? Sa iba na ang focus. Lalaki, not even, pwede rin naman sa trabaho, diba? Ganun na lang. Diba? Tanggapin mo na kasi delikado pa rin na nasa isang workplace kayo and then your friends, tapos, ninyo-nurture mo pa. Ayan, ninyo-nurture mo pa yung feeling na mahal mo pa rin siya. Kasi ito yung mga pagkakataon na dapat patayin mo na yung pag-asa na yun. Di ba lagi nating sinasabi na huwag mawawalan ng pag-asa. Di ba lagi may pag-asa, lagi may pag-asa. Pero if you truly value your love para dito kay Julian and your friendship with his wife na si Sarah, di ba? And if you love yourself, diba? Alagaan mong wag nang masaktan yan. Diba? Wag ka nang masaktan. Kahit bago mo pa sila isipin, ikaw na muna. Masasaktan ka rin kasi. Diba? Bigla kang, kita mo, may mga darating na mga instances, magsiselos ka sa kanilang dalawa kasi yung sweet nyo naman. Kasi nandun ka nasa circle of friends ka na Diba? Sinasabi ko bang umiwas ka? No, hindi mo kailangang umiwas. Pero iwasan mo yung strong feeling na nararamdaman mo na sabi mo parang hindi pa rin nagbabago kasi delikado yan. Delikado yan. Hindi lang kapag kaiinom kayo. Hindi lang kapag magkakasalubong kayo sa fire exit ng pinagtatrabahuhan ninyo. Diba? Na aalalayan ka sa hagdanan tapos wala namang ibang tao. Ay, natalisod ako. Ouch, ang sakit. Nga pala may sasabihin ako sa'yo. Ang sweet mo pa rin. Ay na. Yun na nga ba sinasabi? Diba? Yung mga may iwasan yun. Although tiwala naman ako. Feeling ko, Popoy ha, tiwala naman ako yung totoo yung sinasabi ni Carissa na wala siyang gagawin. Naniniwala ako, may faith ako doon sa kabutihan ng puso niya. I don't know, pero ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kasi unang-una ikaw ang nagboses. Congratulations, Bea ha. Ang daming it's refreshing. It's really refreshing na marinig ka sa isang napakabait na napakabait na papel sa pagboses kay Sarah na parang nung unang hirap paniwalaan. 'Di ba? Ang hirap paniwalaan. Si Bea ba talaga 'to nagsasalita? Ganyan ba siya ka soft spoken? Hindi siya taklesa ngayon medyo anga-anga siya diyan ng konti. Hindi na pare-parehas kami hindi matanggap ng mga namin. Kaya nga biglang napabigay ng 50 stars si Dandan Arnaiz. Oh my God. Si Jingle nga nagpadala ng 2 euros din. Huli man. Kita mo? Sabi niya. Ang dami. Alam nyo,
masyado nyo kasi akong nililabel as someone as katulad ni Carissa. Hindi nyo naman alam yung full potential ko as someone as Sarah. Pero yan po yung yan yung, alam ko nung nag-record ito, yan po yung sumama ang pakiramdam talaga ni Bea. 2 days yata kung mabigat ang katawan eh. Pagkatapos, pagod na pagod ako rin sa pagkakaboses ko kay Sarah. Ang bait kasi. Effort na effort. Effort na effort. Ganyan po yan. Effort. Hindi naman. May talent naman ako maging mabait at pa-virgin. Grabe ka. Sandali. Si Dandan Arnai, sabi niya, pa-shoutout naman sa pinsan ko na si Neil Abbott. Exam niya ngayon, ikaw daw po ang inspiration niya. Yan. Good luck sa iyo, Neil Abbott. Ikaw to, Bea. Kasi si Neil yan eh. Sige nga, patiin mo raw. Sino? Neil? Anong apelido? Hi, Neil. Abbott? Yes. Hi, Neil. Ay, oo, si Neil. Si cousin ba yan? Oo, si cousin ni Dandan. Hi, cousin Neil. Ayan. Si Kevin Villanueva sabi niya, mas mabuting umuiwas ka na lang muna kasi hanggat nakikita mo si Julian, hindi mawawala yung feelings mo sa kanya. Naniniwala ako na darating din yung para sa'yo. Mamahalin mo at mamahalin ka. Sarap ng payo ni Kevin Villanueva. Meron nagsabi dito, umakit na, hindi ko makita. Pero ang sabi niya, Carissa, mag-travel ka para alam mo yun, marami kang nakikita. Although, isa rin yun, kaya nga marami nagta-travel po pag broken-hearted. Kasi, yung iba na-inlove na sa bundok, hindi na bumaba sa bundok. Na-inlove sa puno. Ayun. Sa nagpupunta sa mga beach, doon na tumira, mga ganyan. Doon nakahanap ng peace and new love, ganon. Pero tama sabi ni Sere Gonzales, hindi ba hanggang sa natapos yung storya, hindi kami nakaramdam sa iyo ng pagsisisi na bakit kasi yun pa ang ipinayo ko kay Sarah? Walang ganun. Kaya gusto kitang palakpakan, Carissa. Sabi ko sa inyo, mabait naman kasi. Feeling ko, alam mo yung gaganyan-ganyan siya, dadak-dak-dak-dak, pero hindi naman siya masamang tao to the point of mga agaw. Kaya nga tiwala ako na wala siyang gagawin. Ngayon, nakasal na si Sarah at si Julian kahit pa meron siyang feelings. Feeling ko hindi kakayanin ng konsensya niya. Hindi rin kasi talaga lisensya, hindi rin lisensya yung yung umattend ka ng kasal nung crush mo. Tapos hindi alam mong tapos may mga nangyayaring gano'n, umattend-attend ka pa sa kasal tapos yung mga something pala. Oo. Malalaman na nag-congratulate ka, nagregalo ka, nagbigay ka pa ng pera, tapos yung pala. Ay, anong story may ito? hidden agenda. Oh my God. Sabi ni Gina, naranasan ko din yan, yung umamin tapos na friendzone. Nagpasalamat pa sa akin yung gusto ni guy na girl, which is my best friend. Then after 7 years, kinasal sila. Nagpasalamat yung BFF ko sa akin. Mas malala naman to, si Gina. Kasi mag-best friend sila. Type niya yung lalaki, pero yung lalaki type yung best friend niya. Diba? Nag-take you pa nga si BFF. Buti na lang nagbigay ka ng daan for me. Sakit, Gina. Hindi mo nga yun, Gina. Yeah, kwentuhan mo nga sa amin. Kwentuhan mo nga kami. 3 minutes before 3 p.m. mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-enjoy, sa lahat ng mga nabitin, sa lahat ng mga ay nako, kailangan ko na muna mag-work. Babalikan ko na lang itong kwentong ito sa YouTube, sa Facebook. Sige, gawin niyo po yan maya-maya. At bukas, meron pa rin po tayong pagsasamahang drama dito sa Dear MOR. Pero sa ngayon, magpapasalamat muna tayo sa talaga naman ang gwapo ng boses. Gwapo all the way. Nakakainis na rin tong taon to eh. Nakakainis na to, nakaka-insecure na eh. Ang gwapo nung una hanggang sa matapos. Pinag-aagawan ng, hindi naman actually pinag-agawan, pero ang perfect. Parang ayoko na siyang i-mention na insecure na ako, Bea.
Na-insecure At na ako. yun nga, sino ba yung mga pasasalamatan natin for today's video? Ayan na nga, ang gumanap na Carissa sa kumaring Jamie Rubio, si Sarah, ako yan, si Julia, Dan Capuchon, love you Sarah, si Rambo, si Warley Alagaw tayo dyan, si Des Chan Palma, akalain niyo yun, si Pudra Kels, Jack Kamat, at yung pare kanina, hindi ko alam, parang mananap ako anytime, si China Pops po yun, at syempre, yung wapong driver natin, Makoy Marcos, at syempre, ako po kasi, yung tumanggap nung letter nito ni Carissa, wag kayong kumeme. At ang nag-edit po ng story nito ay walang iba, Jaco Lacro. Thank you. Di ba? Kakatuwa naman. Si China Pops, yung pari na yung puputulin yung misa at pagsasabihan yung kumukuha ng picture na bawal dyan. Bawal dyan. Hanggang dito lang. Nagmimisa tayo dito. Si China Pops, yung magpapalabas ng maingay. Yung mga nagkwekwentuhan po. Meron tayong pinag-iisang dibdib dito sa harapan. Pinakikiusapan ang lahat. At pati na rin ikaw, yes, you, the cameraman. Yung mga ganon, yung mga naninitang pa. At syempre si si Chan, iba rin ang pagkakaano ha. Oo, si Chan, ang liit. Ang petit. I love it so much. Thank you, Chanita. Sobrang liit, pang keychain yung nai-imagine kong height niya. Salamat sa pag-ipit ng boses, Chanita. At lahat ng pwedeng ipiting, Chanita. Ayan, at syempre si Bea. Ayan, palakpakan natin. Of course, si Bea. Galing. At lahat ng mga gumanap pa. Ayan. Si Carissa. Si Jamie. Ayan. Correct. At syempre, nako warning din po ito. Yung kanina, yung ginampanan ni Rambo. Kapag meron kay mga inom-inuman sa office, ganyan sa trabaho, sasabihin, halika na. Natin na kita. Gusto ko safe ka. Alam mo, wala ka talagang pinipili sa panahon ngayon, Popoy. Kahit katrabaho mo, kapitbahay mo, yung nakikilala mo, nakakausap mo, kala mo mabait, yung pala, mag-iingat din kayo dyan. Pero Popoy, wag ako meme dahil bukas, meron pa tayong mapapakinggang excuse you? Si Dandan, pasalamatan din natin si Dandan. Galing ni Dandan. Ang pogi mo, Brad. Sorry, nasalit ako. Ano yung sinasabi ko? Bukas makakasama pa ulit natin yung mga dramatista natin. Ano bang mapapakinggan natin for tomorrow's video? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Promise na promise. Sige na. Para mas panatag ka, heto ang sisiguraduhin ko sa'yo. Sa oras na masaktan kita, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. #Dear MOR. Ayaw na yata. Narinig ko na yung mga ganyan. Promise mga ganyan. Hindi daw papatawad sa sarili. Anin ko hindi mo po papatawad sa sarili mo? Ako ba mapapatawad kita? Hayaan mo. Ang pananakit ko naman sa'yo ay sa una lang. Sana kayong pananakit na yung magugustuhan ko. Pag-i-exercise, di ba? Kundi stretch ka muna ng gano'n. Ayan, okay na. Nag-loosen up na yung muscles. Okay na. Ayun, ang sarap na. Ay, ganun. Sakit sa una, masarap na kapag lumuwag na ang mga joints. Ganun yun. Kayo Ay nako, halika na nga mga kapamilya. 2 minutes makalipas ang 3:00 ng hapon. Thank you so very much sa inyong pagtutok na kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, si Gorgeous P, Bea po. Usapi na na. Oy, baka sumama na ng pakiramdam mo. Huwag mong pilitin. Effort. Paano yung ubo? Paano yung ubo konti? Ay, ang liit. Alalala. Parang umubong bata lang, mga 3 months old. Ang liit na lalamunan. Ano? Ano? Na ako sabihin. Oo nga. Ano sabi mo? Pinapalit mo. Ang kinis ng boses. Paborito ko pikit ka muna. Pikit ka muna habang sinasabi ang mga... Ayaw.
Yan. Ang aming pong paalaala mga kapamilya, ay nako, keep yourselves hydrated. Mainit na nga po ang panahon, ano? Ayan, syempre, ang ating standards, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. Bye-bye. Bye.